Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Muna, mga Marami po ang kamotorans. nagtatanong, Check brakes ano daw po muna. ba yung ginagamit kong suspension kapag po ako ay naglilip ng mga crosswind, mga adventure, pati yung mga Isuzu Fuego, pati yung ibang mga sasakyan na nilalagyan ko po ng Independent Front Suspension or yung IFS. Papakita ko po sa inyo, ito pong suspension na to, yan po yung inilalagay ko doon sa mga ginagawa po nating pang off-road na mga sasakyan. So ito po ay buo na, assembly siya. Sabi nga natin, luma na, kung titignan ng iba, basura na. Pero kapag ito ay dumating kay Autorans, pinapalitan ko po lahat yan ng bago. Ang kagandahan lang po, dito sa suspension na to, hindi ito magkakaroon ng error kapag inilagay ko na yan doon sa mga off-road vehicles na ginagawa ko. Dahil iyan po, halos ipinapatong ko na lang yung chassis nung sasakyan, yung off-road vehicle na ginagawa po namin. Dahil sa ito po ay naka-coil spring na at nandyan na nga rin po yung shock absorber sa loob. Tapos ang maganda pa po dito mga kapatid, ito po ay hindi gumagamit ng mga rubber bushing. Yung mga suspension shock po na yan. Yan yung humahawak sa lower suspension at maging dito sa upper suspension. So ito pong independent front suspension na to, matibay na matibay po talaga yan. Kaya nga po kapag ito ay nilalagay namin doon sa mga ginagawa namin ng mga off-road vehicles, katulad po yung mga nakita nyo na ginamit ko sa rescue, nung bumaha po dito sa Cainta, pati yung kasama po yung 4x4 na ginamit ko, yun nga lang po yun ay 4x4, 4 links po yun. Hindi po ako gumamit dito noon, kasi yun po ay 4x4. So ito po yung mga 4x2 setup na mga pang off-road, ito po ang inilalagay kong suspension. Yan po ay galing sa sasakyan na Isuzu, yung mga unang sasakyan noon na mga ginagamit sa artista van. So ayan, pinakita ko na po sa inyo kung gaano katibay itong suspension na ito. Pero kapag ito po ilalagay na namin doon sa mismong unit, ito po, ipapakita ko po sa inyo. Okay mga kapatid, ito na po yun. Kapag kinalas-kalas ko na po yung suspension po na yun, yung independent front suspension na yun, yung double wishbone, ito na po ang kalalabasan. So unahin ko doon sa lower suspension. Yung lower suspension niya, papalitan ko rin po yan ng shaft. Lower suspension shaft, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito gumagamit ng rubber na bushing. So metal po yan. Kaya po talagang napakatibay. Mas matibay pa nga po ito doon sa mga bagong mga 4x4 ngayon na naka-independent front suspension. Kasi po ito mismo ang bushing niya at ito yung kanyang shafting. Ito po ay puro 555 brand, yung mga shafting po na ito. Tapos bago din po ang ball joint na yan. Oh. Bago po lahat ang inilalagay kong mga ball joints. Ito yung lower ball joint. Kaya po hindi kayo magsisisi kapag po yung off-road vehicle na ipapagawa nyo po sa amin, sure na sure po yun, lahat ng pyesa po niyan ay bago. Sa totoo lang po, yung pinaka-frame lang niyan ang luma, pati itong frame ng suspension arm. Pero lahat ng pyesa niyan, mga joints niyan, lahat po yan bago. So ito yung lower arm suspension. Ito naman po yung upper arm. Okay, bagong-bago po yan, no? Pati yung shafting nito, bago po yan, 555 din. Okay? So yan po yun, isang set yan. Okay? Ngayon, yung mga knuckles po niya, talagang ito ay inaayos namin ng todo-todo. At kung may problema naman ay hindi ko na inilalagay dahil marami po akong stock nito. So ito ngayon yung assembly ng knuckle. Maging yung kanyang caliper, tingnan mga kapatid, lahat po yan ay papalitan din po namin ng bagong caliper kit. Okay. Tapos, yung pong pinaka-rotor disc niya, ito, tingnan nyo, bagong repaste na rin po yan dahil meron naman po tayong late machine dito. Maging yung mga bearing po niyan, inner, saka yung outer bearing, bago din po yan. Okay. Ang mga shock absorber po, bago din po lahat. Kapag po kami ay nag-set up, ito po, yung mga shock absorbers niya. At maging yung mga bearings, ayan, bago po lahat. Talagang kapag ka ginamit nyo na itong mga 4x4 setup or 4x2 setup na ginagawa namin, hindi kayo matatakot na gamitin ito dahil nga po, lahat ng pyesa na nilalagay namin ay bago. Ito na po yung magiging taas nitong adventure na to. Tingnan nyo mga kapatid. Yan yung kanyang magiging taas niya, yung height niya, kapag inilagay ko na itong ating front suspension. Ito yung pinaka-frame niya, yung pinaka-cross member, at dito na po papatong ngayon
ito pong chassis. Yan, diyan na po papatong yan. Kaya po matibay na matibay dahil yung original na cross member niya, hindi ko na po aalisin yan. Dito ang inalis ko ay yung luma nitong suspension. At papalitan ko nga po nitong double wishbone suspension na ito rin ay naka-rack and pinion na. Yun nga lang nasa harapan na po ang rack and pinion. So itong Mitsubishi Adventure na to, meron din po itong steel bumper. At ngayon, nakalagay na rin naman po yung kanyang stepboard. Nandyan na rin po yung mugs nito. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung anong mugs ang ilalagay po namin dito po sa Adventure po na to na naka 4x2 setup. LSD po ito dahil ang likuran po nito ay Pajero na. Ito po ay naka-disc brake na rin po mga kapatid. Ayun, no? Kung makikita nyo, disc na po yan. Hindi po katulad nung mga standard na setup ng mga Adventure, naka-brake drum lang po yon. Ito po ay naka-disc brake na. So ito, 4-wheel disc brake po ito. At yung differential na kinabit ko po dito ay Pajero na naka-LSD po yan. Limited slip differential na 4.8 po ang ratio. Kasi nga po, malaki na ang gulong na ilalagay po namin dito. Makikita nyo po dito mga kapatid, ito po ay may 6 na tornilyo. Yan, stud bolt. So, 6 studs na po siya. 6x139 yung PCD po nito. Samantalang ang Adventure po, original, ay 5 studs lang po ito. So, ito po kasi ay kinonvert na natin ng double wishbone suspension at yun po ay naka 6 studs. Kaya po ang mugs nito ay magpapalit din po siya lahat ng mugs para dito. At iyan po ang ipapakita ko sa inyo. Okay mga kapatid, ito na. Yung kanyang mugs. Yung pong Adventure po na yan ay lalagyan natin ng mod mugs. Maganda, matibay. Marami na rin po kami nakabitan nito. At bagay na bagay po ito doon po sa Adventure na off-road po na yon. Yung propeller, yung pan nun. Minto, kanina. Ako na po bahala. Kuya, baka may hirapan ka dyan. Wala talaga. 4x4 po yan. Ingat kuya. Ingat po. Mga kapatid, sa totoo lang, dito po sa Autoran, hanggat maaari, ayaw namin gumawa ng aircon. Kasi sa aircon, masyadong mahaba ang trabaho. Minsan, kapag ang natsyempohan mo pang trabaho ay baba yung dashboard, kailangan mo ng 2 hanggang 3 tao para matapos sa loob ng 1 araw. Kaya lang, kapag naibalik na yung dashboard, nako, kadalasan merong maingay, merong hindi naibalik yung tornilyo, tapos merong pang tagas, kaya po medyo malaki ang problema kapag air condition job ang tatanggapin namin. Kaya ipinauubaya po namin yan doon sa mga shops ng mga air condition, car aircon. Pero dahil sa mula po nang simulan ko yung electric aircon, eto na naman, nabalik na naman kami sa ganitong trabaho, pero selected na lang po. Dahil ito pong Pajero na to ay sa kapatid po namin, kay Colonel Ramon Franada, hindi ko po natanggihan dahil po ito ay pabalik-balik na sa aircon shop. Hindi po nila malaman kung ano ang problema. Pero ngayon, ipapakita ko po sa inyo, nako, sobrang lamig po nito sa harap at sa likod. Ano po ba ang naging problema nung mga dating gumawa nito at hindi po nila maayos-ayos yung lamig nung aircon po nitong Pajero na Fieldmaster? Ito, papakita ko po sa inyo. Lapit mo dito, Glenn. Okay. So, itong pyesa po na to, yan po yung T. Ito na po yung tama. Inayos na po namin ito. Magkabila ang gilid na yan. Ito po ay yung evaporator side doon sa front at ito naman yung evaporator side doon sa rear na evaporator. So ito yung front, ito yung rear evaporator. At ito nga po, kumbaga sa T, ayan, yung baba na to, yan po yung suction doon sa compressor. Ang nangyari po sa dati, ito po umikot. Doon sa original na design niya, yan po ay umikot, parang ganito. O, pakita ko na lang po yung drawing natin. Glenn, maliwanag ba? So, ito po yung sa suction, galing papunta sa compressor, yan. Yung kabilang side, at ito namang kabilang side ay napunta doon sa rear portion ng evaporator. Kaya ang nangyari, pag nagsasuction yung ating compressor, ay dumidiretso lamang po dito. Ayan. At ito po portion ng front evaporator, kaunti lang ang nasasuction niya. Dahil yun nga pong design nung tin na yan, dapat
ay dito sa baba na to ang magiging posisyon nito pong T na yan, papunta dito sa suction. So binaligtad ko po yan. So kumbaga sa ito yung daliri ko, ganyan po ang nangyari. Ayan, T. Pero dapat ang mangyayari po dyan, dito sa ginawa namin, ay ganito. Ayan. So ito pong drawing ko na to, yung lumang design, ito po yung mali. At ang tamang design na po talaga, para mag-flow ng maayos yung suction at maging even po yung dalawang evaporator sa front and rear, ay ito na po. Ayan. So ito po yung letter T natin. Ayan, ganyan. Letter T yan. Papunta to sa suction ng compressor. At ito po yung evaporator doon sa harap. At ito naman yung evaporator dito sa rear. Yung luma po ay mali. Yung design. Kaso mga kapatid, yung lumang design na yon ay design pa po yan ng Mitsubishi. Dahil nga po sa nakita namin na may problema yung design na yon, kaya binaligtad namin, itinama namin yung posisyon ng T. Kaya ngayon, naging even na yung distribution ng refrigerant na sinasaksyon ng ating compressor. Tignan nyo ngayon kung gaano kalamig yung aircon nitong Pajero Fieldmaster ni Colonel Ramon Pranada. Ito po, pakita ko po sa inyo. Yung aircon ng kanyang Fieldmaster na Pajero. Yan. Start po natin. Okay, nakabukas na pala. Gamit itong ating digital tester, titignan natin yung temperature. Ang reading po natin ay 26, 25 degrees Celsius. Tignan ngayon natin kapag nilagay natin dito yung ating test prod. Dito mismo sa buga ng aircon. Okay, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Yan, halimbawa, minamaneho ko na. Ayan, nire-revolution ko paunti-unti. Nagmamaneho na ako. 17, 16, okay, 16, 15. Nung nakaraan na sinukat ko po, ang temperatura nito ay hanggang 20, 19 lang po. Kaya medyo may failure pa po kami doon. Kaya hinanap talaga namin ng problema. Pero ngayon po, sa sandaling panahon lang na pinaandar natin ng aircon, ngayon po ay nasa 14 degrees Celsius na po ako. Kaya kung ito ay umaabante na, umaandar ka na, tumatakbo ka na sa highway, mabilis na ang takbo mo, nako, mas lalo ka pang giginawin mga kapatid. Kasi itong 14 degrees Celsius na yan, ay dito pa lang po sa front evaporator. So sa harap ay nag 15, 14 siya. Dito naman sa likod ay 16 po. Ayan, 15 na rin. O, bumaba na rin po siya sa 15 degrees Celsius. Ayan, 15. No? So 15, 16 po yung kanyang lamig na ibinibigay dito sa likod. Ito po kasing evaporator sa likod ay nasa baba pa halos yan. Nandito. Kaya po yung umaakyat dito ay hangin na lang. Pero kung doon talaga natin sa harap ng evaporator ilalagay po yung ating test prod, ay parehas na parehas po yan ng reading. Katulad po doon sa harap. Colonel Pranada, okay na po ang inyong aircon. Talagang giginawin na po kayo dito. Ay mga kapatid, ipapakita ko po pala sa inyo yung ginto. Meron po kaming ginto dito po sa Autorads. Ito po, panoorin nyo. Dumi. Madumi kasi dito sa amin, alikabok at dumi, tapos ulan, araw-araw. Kaya ang epekto sa pintura sa mga sasakyan, madumi. Katulad nito. O ito, nadumihan din. Kaya lang, yung may-ari nito, sa sobrang linis sa sasakyan, pati makina, pinapakarwas, pinapa-engine wash. O, tingnan nun nangyari sa kanyang alternator. Sunog. No? Nag-stack up yung bearing kasi nga po, nababasa. Ang problema, kapag nabasa, nawawala yung grasa, nag-stack up, so sumayad siya. Itong rotor, ayan yung rotor, sumayad na po dito sa stator. Ayun sa loob sayad siya. Nasira na po itong rotor, nasira na rin yung stator, kaya bili na lang po ng surplus kasi mahal yung original na almost 60,000. Surplus na lang, nagpakuha na po ako kay Sir Ariel Sonorio, diyan po sa Blooming Treat. Kaya yung masyadong malinis sa sasakyan, okay lang yung labas, linisin nyo. Dahil talagang yan naman ang nagpapaganda sa inyong sasakyan, yung palaging malinis kasi magaganda ang pintura niyan. Pero kung pati yung engine ay pahuhugasan nyo, papa-engine wash nyo, siguraduhin nyo lahat ng mga electronics at electrical, kailangan nababalot nyo muna yun. Huwag nyo pabayaan na iyan ay papasukin ng tubig. Maging yung ibabaw ng makina. Lalo na sa mga petrol engines, yung ibabaw ng makina kapag yan ay nabasa ng tubig, karamihan kasi ng mga spark plug nakapababang ganyan doon sa ibabaw, nakatusok na ganon.
eh siyempre may espasyo yon. At kapag yon ay pinasok ng tubig, nag-i-stay doon hanggang sa yung spark plug mo, sirain na rin niya. Kasi may pagkakataon na kukulo yung tubig na yon, tapos papasukin niya yung mga gilid-gilid ng spark plug mo. Minsan nga, kinakalawang pa yun eh. Dahil hindi mo alam na nag-stay pala yung maraming tubig doon. Kaya ngayon nasisira yung mga spark plugs, maging yung high tension wire, maging yung ignition coil na nandoon sa ibabaw, nasisira po yon. So tandaan nyo po, pag magpapa-engine wash kayo, siguraduhin nyo yung gagawa ng trabahong yon ay yung talagang marunong, yung hindi siya makakasira. Ngayon mga kapatid, sa ganitong mga sitwasyon, mayroon din pong big time. Bakit napasok yung big time? Kasi po, sa pag-aalaga ng sasakyan, mayroong ginto. Kapag ka gusto mo ng magandang sasakyan, mayroong ginto. Ngayon, ipapakagat ko po kay Ka Joseph, itong ginto na to, titignan ko kung ito ba ay 24 karat. Ka Joseph, halika nga dito. Halika dito, Ka Joseph. Halika dito. Kagatin mo nga ito. Titignan ko kung madudurog. Kagatin mo. Makunat yan, sir. Eh bakit? Hindi mo kaya? Uno, kinagat ka ako. Halika. Kasi Ka Joseph, di ba nag-Saudi ka rin? Oo, sir. Oh, di ba sa Saudi, yung Saudi gold, lalo na yung 24 karat, pag kinagat mo yun, nadudurog yun, malambot yun eh, no? Malambot po siya, sir. Malambot yung 24 na yun. Yung 24 karat na gold, malambot yun. Eh ito kasi, bakit kasi ganitong ginawa nyo dito sa ano na to? Sa crosswind na to? Eh mas maganda pa to doon sa original niyang kulay na gold. Ano bang kulay nilagay mo dito, Ka Wilmer? Ha? Ganun po, pero kaso lang, Oo. pinapadagdagan ko lang ng kunting pula para gumaganda siya. Oh, Magiging nagdagdag ka ng konting pula. react- Hindi ba 'to magkakaroon ng problema sa sa registration? Wala po, dahil Kasi sobrang ganda eh. wala naman. Hindi kasi ito yung original na kulay niya na na pale ng konti eh. So gumanda yung pagka-gold Pero nito. kung lalabas yung pale sir, pag Oo. maarawan siya, Lalo na pag naarawan. lalabas yan yung pale na sinasabi mo. Nako, ito na po, Kajun, ang iyong crosswind. Ito ay naka-body lift na rin. Kapag ka natapos na yung painting job dito, ilalagay na natin yung mga steel bumpers ito. Pero ito, meron na tong stepboard eh. Oh. Tapos yung mga malalaking gulong na naka-design para dito, 23575 R15. Yung pong gulong na ilalagay natin dito. Ito kasi, kaya po may butas dito yan. Ito po kasi ay mayroon din tong snorkel. Ayan, alam ni Glenn. So, magandang-maganda yung pagkakatira ni Ka Wilmer dito, si Ka Joseph, saka si Daniel. Oh, ayan, maganda yung tirada nila. Ngayon, baka magulat kayo bakit may balot yung yung ibabaw. Kasi ang style ni Ka Wilmer, uunahin niyang ipinish yung bubong, pati dito sa loob ng engine bay, ipipinish niya yan, tatapusin niya yung pintura. Saka ngayon babalutan niya yan at magpipintura siya sa gilid. Kasi ang nangyayari yung iba, ipipinish yung bubong, tapos magpipintura sila sa gilid. Kaya lahat ngayon ng dust, lahat ngayon ng mga ambon ng pintura, pati yung thinner, mapupunta ngayon sa ibabaw, gagaspang yun. Kaya pagka binaping nila, hindi na po maganda ang kinalalabasan ng pintura. Kadyo sumoba, ito na po yung iyong Isuzu Crosswind. Napinturahan na po namin. Hanggang bukas, makukumpleto na yan at ilalagay na natin yung kanyang mga gulong, yung kanyang mga ilaw, lahat-lahat para po makita mo na yung ganda ng iyong Crosswind.